Mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon itong video na ginawa ni Team Tarty patungkol po sa baha sa Davao City. Panoorin po muna natin ito. Makaya. Gusto kong sulod, di na makaya. Oh, grabe. Oh, saka ko na ron. Grabe. Guardhouse, oh. Lainday Rosel. Oh. May responder. Nahadlo ko sa gulo. Pagbutang sa latisi gitu. Ano, bukit din. Oh, nga may baha da sa Davao. Proud ka mo dapat nga may swimming. O, may free swimming na naman sa Davao. May free swimming pool na naman. O, kunin nyo yung jet ski ng tatay nyo para magamit naman. Huwag na muna kayo mag-comment TDS. Pumunta na kayo ng Davao. Tulungan nyo magsip-sip ng tubig doon para hindi kayo napapahiya dyan sa comment section. Diba? Yan yung sinasabi natin. O, baha na naman sa Davao. Kunting ulan, kunting ambon. O, lagpas tao agad yung baha dyan. Kabuhi nila. O, si Pulong diin ang inyong congressman dra. O diin, wala man. O diin ang 51 billion. Wala din. Diba? Alam nyo, tikada nyo ng problema ang baha dyan sa Davao, pero hindi pa rin kayo natututo. Kailan kayo matututo kung tuluyan na kayo magkalalunod sa baha? Diba? Amo ni Bea sige, minango, bala buto nga sa mga politiko, nga mga wala man pulos. Dapat butuon yung mga politiko nga totoong nagmamahal sa inyo at nagmamalasakit. Hindi kayo mapabulag-bulag kayo sa panatiko, kamuda sa mga politiko nga wala man, hindi man pakinabangan, diba? Yung tatay, siguro nila si Digong, yun, maayos pa yung namuno dyan, pero itong mga anak, wala talaga kwenta, mga inutil, dyan. Sa tuwing may kalamidad dyan, hindi mo sila mahagilap kung nasaan sila. Sa tuwing may kalamidad sa Davao, wala sila. O Davao, kailan kayo magising? Magising kayo sa katotohanan. Uy, walang pagmamahal sa inyong Duterte, sa totoo lang. Kasi kung mahal kayo ng Duterte, dapat matagal na yung sinulusyonan ang baha din sa Davao, kaya matagal yun ang problema yan. O, nasaan ang 51 billion nga flood control project nga para sa inyo? Imbes ka mo ang serbisyuhan sa Duterte, kamu yata na ang sige ka, ay nagkalainano ni sila man. Wala man ka mo ginaserbisyuhan sa Duterte, kaya kung ginaserbisyuhan ka mo sa matarong sa mga Duterte, edi sana hindi kayo ganyan, o. Kayo na mismo nagsabi na mala Singapore kamo da sa Davao, ginainto nyo, niluluko nyo sarili nyo para sabihin yung Singapore ang Davao, yun di puta. Diba? Niluluko mo sarili mo na namumuhay kaya sa hallucination para sabihin mo mala Singapore. Huwag ang Singapore wala amo ng abaha. Ang Singapore wala lala nga basura. Ang basura nyo gani, hindi na gani ma-regular da. Ang basura nyo kung saan-saan na nga lang napapadpad. Tapos sasabihin nyo mala Singapore kamo, tapos kunting ulan, may baha kamo. Kamo yayang grabe, kaya nga tutuod lang niya. Nagamay lang yung ulan niya, ang baha sa inyo, ya lagpas tao na. O magising kayo sa katotohanan. Huwag niyong ipilit, huwag kayo mamuhay sa hallucinations. Tama na. No? Tama na ya, mamuhay kayo sa realidad. Kung gusto niyo talaga ng pagbabago dyan sa Davao, gumawa din kayo ng paraan, baguhin nyo yung mindset nyo. Kasi ganito yun, no? Pag binabaha kayo, nakakaawa lang kayo. Kayo ang nakakaawa, Davao. Totoo lang, Davawin nyo. Alam nyo bakit? Kasi, syempre, pag binaha kayo, masisira bahay nyo, masisira hanap buhay nyo, yung mga napundar nyo, kawawa naman, di ba? Ganun ang isipin nyo.
Di ba? Matagal na problema yan eh. Kung magaling talaga ang Duterte na namumuno dyan sa Davao, eh di sana wala nang baha dyan. Matagal nang nasolusyonan yan. Kaya matagal namang nagbigay ng 51 billion hanggang ngayon wala pang nagagawa. Come on, nagising kayo sa katotohanan. Tama na ng pag-beauty sleep nyo. Tama na ang pag-beauty rest nyo. Mamuhay kayo sa realidad na nangyayari sa lungsod nyo. Oh, kay wala na naman ang mayor nyo, mano, kamo da matanga-tanga. Wala inyo congressman, matanga kamo. 'Di ba? Imbes sa panahon yung may kalamidad, may mga nangyayari sa kuna, dapat nandiyan ang mayor kay siya ang tatay, siya ang leader, yung updatein mayor nyo, ato enjoy ito yung sige pamaili, mga wala pulos, gini mga bata ni Duterte, ya. Si Digong lang talaga yung totoong maayos-ayos na naging pinuno dyan, pero yung mga anak niya, kadamak, wala pulos. Naku mga kababayan, alam niyo po, siguro dapat nagsasalita na yung mga taga Davao City or mga DDS nagtatanong na dapat. Bakit sa kabila ng bilyones na ginastos para sa flood control infrastructure dyan sa Davao City, ay binabaha pa rin po ng ganyan, umaabot po ng bubong at rumaragasa. Ano? At saka nung nakaraan, basura naman yung nakita natin sa balita, tambak ang basura sa iba't ibang lugar sa Davao City. And then pagbaha, ang dami pong balita tungkol sa pagbaha dyan sa Davao City. Ngayon, hindi nyo ba tatanungin ang inyong congressman dyan? Anong nangyari sa flood control infrastructure na ginastosan di umano ng bilyon-bilyon? Ito po mga kababayan, may nabasa po akong post sa isang page, no, na pinakita po itong larawan na ito ni VP Leni Robredo, ni former VP Leni Robredo, ngayon ay Mayor Leni Robredo, at ni PBBM, kung saan dumalaw si PBBM sa Naga City para inspeksyonin ang Oplan Kontrabaha Facilities and Infrastructure dyan sa Naga City nung ininspeksyon ni PBBM at ni Mayor Leni ang kanilang infra dyan sa Naga City para ma-prevent ang pagbaha. Alam niyo po kung anong ginawa ng mga DDS? Pinagtawanan, ginawa ng memes, ininsulto, ginawa ng malisyosong kwento at kung ano-ano pa. Pinagtawanan po nila. Pero sino po nakakatawa ngayon? Sabi dun sa page, sino nakakatawa ngayon? Ngayong ang Naga City ay hindi na binabaha dahil maayos ang kanilang drainage system at mga infrastructure para labanan ng baha. Tapos, ang Davao City, ayan, hanggang bubong at rumaragasa po ang baha. No? So, sino po ang nakakatawa? Pinagtawanan nyo si PBBM at si Mayor Leni Robredo sa pag-inspeksyon nila para masigurado na maayos ang infrastructure at drainage system at flood control diyan sa Naga City. Pinagtawanan nyo. Ngayon, wala nang baha sa Naga City. Ngayon, kayo dyan sa Davao City ay rumaragasa ang baha at abot bubong ang baha kahit ginasasan nyo ng bilyones. Siguro naman at this point in time, na-realize nyo na kung sino ang nakakatawa. Ang yayabang nyo kasi. Ayan, puro kayo. Ayan, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Nagtataka lang ako, wala namang masyadong, ewan ko kung umulan sa Davao City. Based kasi dun sa video, hindi naman umuulan pero bumabaha. Yun po yung pinagtataka natin. Bakit hindi umuulan dyan, may baha? No? Paano nangyari yan? Ang alam ko, nandito po sa north ang pag-ulan. Ang problema kasi, pinoproject nyo ang Davao City na perpekto, mala Singapore, maayos, maganda. Pero in reality, yung mga nakikita natin balita, andyan hulihan dahil may nahuli na nagbebenta ng droga, gumagamit, at may mga krimen pa din, may pagbaha. Iba kasi, okay lang sana kung honest kayo at totoo kayo na sa sinasabi nyo Kaso iba yung pinoproject nyo Sinasabi nyo laging maganda. Pero nandito naman kayo, napupuntahan sa Manila. Dito kayo sa Manila pumupunta para maghanap buhay. Kung totoong maganda dyan, bakit kayo nagmamigrate dito? No? Hindi naman po sa minamaliit natin, Be honest lang naman. No? At kayo na mismo, mga DDS na nakatira sa Davao City mismo ang nagsishare ng mga video na iyan ng pagbaha sa kanilang lugar. No? Kayo na rin mismo ang nagpapakita sa buong Pilipinas na may ganyan. So, yun lang. Kami ay handang tumulong. Nananawagan po tayo sa mga may kaya na tumulong po sa mga kababayan natin sa Davao City na binaha. No? Kababayan pa rin natin sila, mga Pilipino pa rin natin sila. Huwag po natin silang kalimutan at ipagdasal po natin ang kanilang safety. Pero sana tigilan na natin itong puro galit sa puso at awayan ng awayan. Kasi pagdating ng ganyang mga sakuna, tayo pa rin po ang magtutulungan. At maging totoo po tayo, yung huwag tayo magsinungaling para lang mapabango ang pangalan ng isang politiko. But in reality, nahihirapan naman pala kayo dyan.
Hindi po ba? So yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.